Isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi sa loob ng bahay amihan. Hindi isa, kundi tatlo. Sabay-sabay at puno ng parehong lagim. Napabalikwas ng bangon si Lino. Ang puso niya'y tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa tabi niya, gumalaw si Halina, ang kanyang bagong asawa, na may pagkukunwaring antok at pag-aalala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Halina, nakatalon na si Lino mula sa kama at tinakbo ang pasilyo patungo sa silid ng kanyang tatlong anghel. Ang kambal na sina Sinag, Tala at Diwa. Ang tatlong bituin na naiwan sa kanya ng yumaong asawang si Amihan. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya ang eksenang unti-unting dumudurog sa kanyang puso gabi-gabi sa loob ng nagdaang 2 linggo. Si Sinag, ang pinakasensitibo sa tatlo, ay nakasubsob sa unan. Ang maliliit niyang balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Si Tala, ang laging matapang, ay yakap-yakap ang 2 kapatid. Ngunit kitang-kita sa nanginginig niyang labi na pinipigilan lamang niya ang sariling takot. At si Diwa, ang pinakatahimik, ay nakatingin lang sa kawalan. Ang mga matay malaki at basang-basa ng luha, tila nakakita ng isang multo na siya lang ang nakakakilala. Mga anak, nandito na si Papa. Shhh! Panaginip lang yan, bulong ni Lino. Ang boses ay malambing ngunit puno ng sarili niyang pag-aalala. Niyakap niya ang tatlo nang sabay-sabay nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso sa dibdib niya. Sumunod si Halina na may dalang isang basong tubig. Ang kanyang mukha ay larawan ng perpektong pag-aalala. Heto, mga mahal, uminom muna kayo ng tubig para kumalma kayo, sabi niya sa malumanay na tinig. Tita Halina is here. Safe na kayo. Ngunit sa isang saglit na pagtalikod ni Lino para hagurin ang likod ni Sinag, nawala ang nangiti sa mga labi ni Halina. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na sulyap. Isang saglit na pagkayamot na mabilis din niyang iwinaksi nang humarap muli ang asawa. Ano na naman ba ang napanaginipan ninyo mga anak? Tanong ni Lino. Si Tala ang sumagot. Ang boses ay garalgal. Si Mama po. Si Mama Amihan. May babae pong nakangiti sa kanya. Pero nakakatakot po yung nangiti niya, Papa. Dugtong ni Sinag. Ang mukha'y nakasubsob pa rin sa dibdib ng ama. Pinapainom niya po si Mama ng tsa. Mapait daw po sabi ni Mama sa panaginip ko. Ayaw niya inumin, pero pinilit siya. Nanigas si Lino. Bawat detalye, ang babaeng may nakakatakot na ngiti, ang mapait na tsa. Ito ang eksaktong mga salitang narinig niya mula sa kanila kagabi. At noong isang gabi, at sa mga gabi bago pa yon, parehong-pareho. Hinaplos ni Halina ang buhok ni Diwa. Naku mga anak, baka dahil lang yan sa mga kwentong napapanood ninyo. It was just a bad dream. Matulog na ulit tayo, ha? Ngunit umiling si Diwa. At sa unang pagkakataon ay nagsalita sa isang halos pabulong na tinig. Hindi po. Totoo po yon. Amkar, kinaumagahan, sinubukan ni Lino na ibalik sa normal ang lahat. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog, ang sumalubong sa mga bata pagbaba nila para mag-almusal, isang amoy na laging nagpapaalala sa kanila ng kanilang Mama Amihan. Good morning, my angels! Masayang bati ni Halina, abala sa paghahain sa mesa. I cooked your favorite, sinangag na maraming garlic, just the way you like it. Muntik na niyang sabihing, just the way your mom used to make it, ngunit napigilan niya ang sarili. Umupo ang mga bata sa kani-kanilang silya. Tahimik. Kumuha ng isang kutsara ng kanin si Tala, isinubo ito, at nginuya ng dahan-dahan. Pagkatapos, tumingin siya kay Halina, ang mga matay walang kurap. Hindi po ganito yung luto ni Mama. Sabi niya, hindi may mali siya, kundi isang simpleng pagsasabi ng katotohanan. Isang anino ng inis
ang dumaan sa mga mata ni Halina, ngunit agad itong napalitan ng isang malungkot na ngangiti. Pasensya na anak, sinusubukan ko naman ang lahat para maging masaya kayo. I'm trying my best to fill her shoes. Nasaktan si Lino para kay Halina. Nakikita niya ang effort nito na maging isang mabuting ina sa kanyang mga anak. Tala, kumain ka na lang. Nagluto na nga ang tita Halina ninyo. Marahang saway niya. Yumuko na lang si Tala at ipinagpatuloy ang pagkain ng walang imik. Naramdaman ni Lino ang namumuong pader sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Isang pader na hindi niya alam kung paano sisirain. Matapos ihatid ang mga bata sa eskwela, natagpuan ni Lino ang sarili na nakatayo sa harap ng malaking larawan ni Amihan na nakasabit sa kanilang sala. Ang ngiti nito, tunay, masaya at puno ng buhay. Ang ngiti na una niyang minahal. Isang matinding kirot ng pangungulila at pagkakasala ang bumalot sa kanyang puso. Tama ba itong ginagawa ko, mahal ko? Tanong niya sa larawan. Sa hangin. Sinusubukan kong buuin ulit tayo para sa mga bata. Pero bakit parang mas lalo lang silang lumalayo? Walang sagot ang larawan. Tanging ang mga mata ni Amihan ang tila nangungusap. Tila may gustong ipahiwatig na hindi niya maintindihan. Pagdating ng gabi, muling bumalik ang takot sa loob ng bahay. Matapos patahanin ang mga bata mula sa isa na namang sigaw, maingat na isinara ni Lino ang pinto ng silid ng mga ito. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang kwarto, nanatili siya sa labas, nakatayo sa dilim ng pasilyo, nakikinig. Isang kutob ang nagsasabi sa kanyang may mali. Mayroon siyang kailangang marinig. At narinig niya ang mahihinang bulungan mula sa loob. Natatakot ako, Ate Tala. Boses iyon ni Sinag. Huwag kang mag-alala. Babantayan kita. Sagot ni Tala. Ang boses ay nanginginig din. Hindi natin hahayaang saktan niya ulit si Mama. Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago marinig ni Lino ang pinakamalamig na tinig na bumulong mula sa kanyang bunsong anak. Si Diwa. Hindi iyon panaginip. Sabi nito sa isang matatag na tinig na hindi akma sa kanyang edad. May sinasabi si Mama Amihan, kailangan nating pakinggan. Ang mga salitang yon mula kay Diwa ay tumagos sa pinto, sa pasilyo, at bumaon na parang mga pako sa puso ni Lino. May sinasabi si Mama Amihan, kailangan nating pakinggan. Hindi na ito simpleng masamang panaginip. Ito ay isang mensahe. Sa mga sumunod na araw, ang bigat sa loob ng bahay Amihan ay halos nahihipo. Ang mga hagikhika ng kambal ay napalitan ng mga bulungan. Ang kanilang mga takbo sa pasilyo ay naging maingat na mga hakbang. At si Diwa, ang kanyang bunso, ay tila nagtayo ng isang pader sa kanyang paligid na gawa sa katahimikan at mga krayola. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aayos ng kanilang lumang bodega, natuklasan ni Lino ang isang malaking karton na may markang itapon. Sa loob nito, nakita niya ang mga bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nandoon ang paboritong teddy bear ni Sinag na halos kalbo na ang isang tenga dahil sa kakayakap. Nandoon ang kahoy na kabayo-kabayuhan ni Tala na siya mismo ang gumawa. Nandoon ang mga lumang libro ng kwento na may punit-punit na mga pahina. Bawat punit ay may katumbas na alaala nila ni Amihan habang binabasahan ang mga bata bago matulog. Dala-dala ang karton, pinuntahan niya si Halina na abala sa pag-aayos ng mga bagong palamuti sa sala. Mamahalin, makintab, ngunit walang kaluluwa. Halina, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lino. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Tumingin si Halina sa karton at pagkatapos ay sa kanya na may ngiti. Ah, yan ba? Nililinis ko lang ang mga kalat, mahal. Tignan mo, ang dami na nilang bago at mas magagandang laruan. We need to let go of the old things para magkaroon ng space for the new. Pero hindi ito mga simpleng lumang bagay.
Giit ni Lino. Ito ang mga alaala nila. Alaala namin. Ang nangiti ni Halina ay bahagyang nawala. Lino, iyon na nga ang punto. Masyado na tayong nakakapit sa nakaraan. Paano tayo makaka-move on kung lahat ng nandito ay nagpapaalala sa kanya? Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa bagong pamilya natin. May isang bahagi sa isip ni Lino na nagsasabing, tama si Halina. Ngunit ang puso niya, ang puso ng isang ama, ay sumisigaw na mali ito. Ang paglimot sa nakaraan ay parang pagtatapon na rin sa isang bahagi ng pagkatao ng kanyang mga anak. Ang tensyon ay lalo pang tumaas ng sumunod na araw. Sa hardin. Ang hardin ni Amihan. Ito ang kanyang santuwaryo. Puno ng mga rosas, sampaggita, at mga halamang gamot na siya mismo ang nagtanim. Ngayon, medyo napabayaan na ito, ngunit naroon pa rin ang ganda. Naisip ko lang mahal, sabi ni Halina, habang nakatingin sa hardin na may pagkadismaya. Bakit hindi natin ito ipasemento? Pwede tayong maglagay ng magandang gazebo at outdoor grill. Mas mapapakinabangan natin. Hindi. Mabilis na sagot ni Lino. Mas mabilis at mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi natin gagalawin ang hardin. Pero ang gulo na tingnan, Lino. Puro damo na. Sinabi kong hindi pag-ulit niya. Ngayon ay nakatingin na ng diretso sa mga mata nito. Ang harding ito, may iwan ito. Nakita niya ang pagkayamot sa mga mata ni Halina bago ito muling nagtago sa likod ng isang maskara ng pag-unawa. Sige, kung yan ang gusto mo. Ngunit ang tono nito ay nagsasabing, hindi pa tapos ang usapan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Diwa ay nasa kanyang sariling mundo. Maghapon siyang nakaupo sa isang sulok ng kanilang sala, sa isang maliit na mesa, hawak ang kanyang mga krayola. Walang tigil ang kanyang pagguhit. Ang tunog ng pagkaskas ng krayola sa papel, ang naging bagong himig ng kanilang tahanan. Isang hapon, habang nagkakape si Lino at Halina, muling nagsalita si Halina tungkol sa mga bata. Lino, nag-aalala na talaga ako. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkabalisa. Lalo na kay Diwa, halos hindi na siya nagsasalita. Palagay ko, kailangan na nila ng tulong ng isang profesional. Anong ibig mong sabihin? May kaibigan akong child psychologist. Napakagaling niya. Siguro, pwede niyang kausapin ang mga bata. Tulungan silang iproseso ang trauma nila para matapos na rin ang mga bangungot na yan. Mungkahi ni Halina. Maganda ang kanyang suhestiyon. Lohikal. Ngunit isang alarm bell ang tumunog sa isip ni Lino. Isang estranghero nakakausap sa kanyang mga anak? Pag-iisipan ko, sabi na lang niya. Tumayo si Halina at lumayo ng kaunti para sagutin ang isang tawag sa telepono. Inakala marahil nito na hindi siya naririnig ni Lino, ngunit sa katahimikan ng bahay, malinaw ang bawat salita. Oo, ako na ang bahala, sabi ni Halina sa kausap sa kabilang linya. Ang boses niya'y malamig at walang emosyon. Malayo sa ipinapakita niya kay Lino. Kailangan ko lang makumbinsi si Lino. Kapag nangyari yon, mas madali nang makontrol ang mga pasaway na batang to. Oo, sisiguraduhin kong wala na silang magiging problema. Nanlamig ang buong katawan ni Lino. Makontrol? Mga pasaway na bata? Iyon ba talaga ang tingin niya sa kanyang mga anghel? Gabi na. Natutulog na ang lahat maliban sa kanya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid ng mga bata. Maingat niyang binuksan ang pinto. Sa liwanag na nagmumula sa siwang, nakita niya ang 3 maliliit na anyo na mahimbing na natutulog. Sa wakas, payapa sila. Napansin niya ang bunton ng mga papel sa maliit na mesa ni Diwa. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang mga ito. Karamihan ay mga itim na guhit, magugulo, mga larawan ng takot na hindi kayang isatinig ng kanyang anak. Ngunit habang isa-isa niyang tinitingnan
Ang mga papels sa ilalim ng dim light ng pasilyo, isang guhit ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito magulo, malinaw, detalyado. Ito ay isang takuri. Isang puting porselanang takuri. At sa gilid nito, mayroon itong disenyo na hindi niya maaaring makalimutan. Isang maliit at asul na ibon, isang ibong maya. Biglang bumalik ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang takuri na yon. Regalo yon ni Halina kay Amihan noong kaarawan nito. Ilang buwan bago ito pumanaw, naaalala niya kung gaano ito nagustuhan ni Amihan. At naaalala niya na mula sa takuring iyon, palaging nagtitimpla si Halina ng herbal tea para sa kanyang asawa sa mga huling araw nito. Nang minsan niya itong hanapin, pagkatapos ng libing, sinabi ni Halina, habang umiiyak, na aksidente niya itong nabasag at itinapon na para hindi na maalala ni Lino ang sakit. Ngunit narito ito ngayon, buong buo. Malinaw na malinaw sa guhit ng kanyang anak na hindi dapat makaalala sa isang simpleng takuri. Hawak ang papel. Naramdaman ni Lino ang pagyanig ng kanyang buong mundo. Ang panaginip, ang takot, ang pagbabago sa mga anak niya, ang mga kasinungalingan ni Halina. Lahat ay nagsimulang magkabuhol-buhol at sa gitna ng lahat ng ito ay ang imahe ng isang takuring may ibong maya. Nakatayo si Lino sa malamig na pasilyo, hawak ang guhit ni Diwa na tila may bigat ng isang bato. Ang imahe ng takuring may ibong maya ay hindi na isang simpleng guhit. Ito'y naging isang multo mula sa nakaraan, isang susi sa isang pintong natatakot siyang buksan. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila bumigat. Bawat sulok ay may aninong nagmamasid. Dahan-dahan, isinara niya ang pinto ng silid ng mga anak at bumalik sa kanilang kwarto. Naabutan niyang nagbabasa ng libro si Halina. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng isang malambot na anino sa kanyang mukha na nagpapatingkad sa kanyang maamong itsura. Ang babaeng nagbalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang babaeng nangakong bubuuin muli ang kanilang wasak na pamilya. Maaari kayang ang maamong mukhang ito ay nagtatago ng isang kasinungalingan? Biglang, isang alaala ang sumiklab sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nakahiga si Amihan sa kanilang kama, maputla at nanghihina dahil sa kanyang sakit sa puso. Ang hininga niya'y mababaw. Pumasok si Halina na nooy best friend pa lamang ng kanyang asawa. Dala-dala ang puting takuri. Ang nangiti niya ay abot-tenga, puno ng pag-aalaga. Heto best, isang espesyal na herbal tea para lumakas ka, masayang sabi nito. Mula sa takuring may ibong maya, nagsalin siya ng mainit na likido sa isang tasa at inabot kay Amihan. Inumin mo lahat yan ha? Para sa'yo yan. Nakita ni Lino kung paano pilit nang ngumiti si Amihan at ininom ang tsa. Kahit na bahagyang kumunot ang noo nito, na tila hindi gusto ang lasa. Ang alaalang iyon, na dati isang larawan ng pagkakaibigan, ngayon ay may bahid ng kadiliman. Umupo si Lino sa gilid ng kama. Kinuha niya ang lahat ng lakas ng loob na meron siya para magsimula. Mahal, panimula niya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. May naalala lang akong bigla. Ibinaba ni Halina ang kanyang libro, ang mga matay puno ng atensyon para sa kanya. Ano yon, mahal? Yung takuri, sabi ni Lino. Yung puting takuri na may ibong maya. Yung regalo mo kay Amihan noon, nasaan na nga pala yon? Sa isang saglit, isang kislap na hindi mabasa ni Lino ang dumaan sa mga mata ni Halina. Ngunit kasing bilis din itong nawala at napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Biglang namasa ang kanyang mga mata at ang labi niya'y nanginig. Mahal naman, sabi niya. Ang boses ay basag, tila nasasaktan. Bakit mo pa binabalik yon? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit para sa akin na alalahanin ang mga bagay na yon?
Hinawakan nito ang kamay ni Lino. Pagkatapos ng nangyari sa kanya, humikbi ito. Hindi ko na kayang tingnan ang takuring yon. Isang araw, habang naglilinis ako, hindi ko sinasadyang nabitawan ko ito. Nabiyak. Siguro tadhana na rin. Itinapon ko na ang mga piraso para hindi mo na makita at masaktan ka pa. Para makalimutan na natin ang lahat ng sakit. Ang kanyang paliwanag ay perpekto. Ang kanyang mga luha ay tila totoo. Bawat salita ay idinisenyo para iparamdam kay Lino na siya ang kontrabida, na siya ang walang puso dahil sa pag-ungkat ng isang masakit na alaala. At sa isang sandali, muntik na siyang maniwala. Muntik na siyang humingi ng tawad. Ngunit ang guhit ni Diwa ay nakatago sa kanyang bulsa. Ang mga sigaw ng kanyang mga anak tuwing gabi ay umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ang malamig na boses ni Halina sa telepono. Hindi tugma. Merong mali. Salamat sa pag-aalala mo, mahal. Sabi na lang ni Lino, pinipilit ang isang ngiti. Pinunasan niya ang luha nito. Tama ka. Siguro mas mabuti ng kalimutan na yon. Ngunit habang yakap-yakap niya si Halina, ang babaeng natutulog sa tabi niya gabi-gabi, hindi init, kundi lamig ang kanyang naramdaman. Isang nakakakilabot na lamig. Ang pagdududa, na dati isang bulong lamang, ngayon ay isang sigaw na. Sa loob ng kanyang isipan, kinailangan niyang umalis. Kailangan niya ng hangin. Maglalakad-lakad lang muna ako sa labas. Paalam niya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nagpunta siya sa hardin ni Amihan. Umupo siya sa isang lumang bangko sa ilalim ng nagniningning na buwan at doon, hinayaan niya ang kanyang sarili na mag-isip. Baliw na ba ako? Tanong niya sa sarili. Isang guhit lang ng bata. Binibigyan ko na ng ganitong kahulugan. Baka nga tama si Halina. Baka kailangan na nila ng tulong. Pero sa tuwing pipilitin niyang paniwalain ang sarili, bumabalik ang tanong, bakit siya nagsinungaling? Kung nabasag talaga ang takuri, bakit? Paanong ang eksaktong imahe nito ay paulit-ulit na lumalabas sa panaginip ng tatlong batang magkakapatid? Hindi. Hindi ito coincidence. Hindi ito trauma. Ito ay isang babala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa makita niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi natatawagan. Si Gina, isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ni Amihan, bago pa man pumasok si Halina sa kanilang buhay. Nagdalawang isip siya. Gabi na. Ngunit ang pakiramdam na may kailangan siyang malaman ay mas malakas. Denial niya ang numero. Lino? Napatawag ka. May problema ba? Sagot ni Gina. Halatang nagulat. Gina, pasensya na sa abala. May itatanong lang sana akong importante. Sabi ni Lino. Ang boses niya ay halos pabulong. Tungkol saan? Tungkol kay Halina. Natahimik ang kabilang linya. O, anong tungkol sa kanya? Alam mo naman na siya ang tumulong mag-alaga kay Amihan sa mga huling araw niya, di ba? Bilang isang nurse, malaki ang naitulong niya. Muli, isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang tawa ang narinig ni Lino mula kay Gina. Isang tawang walang saya. Anong nurse? Tanong ni Gina. Ang boses ay nagbago. Naging seryoso. Lino, hindi mo ba alam? Ang alin? Tanong ni Lino. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Matagal nang binawi ang lisensya niyan. 1 taon bago pa man mamaalam si Amihan. Natanggal siya sa ospital dahil sa pagnanakaw ng gamot. Ang mga salita ni Gina ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Lino. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang telepono ay halos mabitawan niya. Kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Ngunit ito ay mas malaki, mas madilim. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang asawa, sa buhay ng kanyang mga anak, ay hindi pala ang taong inaakala niya.
Ang pag-amin ni Gina ay parang isang kulog na bumingi sa pandinig ni Lino. Natanggal sa ospital dahil sa pagnanakaw ng gamot. Matapos ang tawag, nanatili siyang nakaupo sa hardin ni amihan. Ang telepono'y nanginginig sa kanyang kamay. Ang malamig na simoy ng gabi ay hindi sapat para palamigin ang apoy ng galit at takot na biglang nag-alab sa loob niya. Ang bawat kasinungalingan ni Halina tungkol sa Takuri, tungkol sa kanyang propesyon, ay mga piraso ng isang malaking palaisipan na ngayon ay nagsisimula ng mabuo. At ang larawang lumalabas ay imahe ng isang halimaw. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng isang malamig at matibay na determinasyon. Hindi na siya ang Lino na bulag sa kalungkutan. Ngayon, isa siyang ama na nagising sa isang bangungot at gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak. Pumasok siya muli sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ay maingat at tahimik. Pagdating sa kanilang silid, naabutan niyang mahimbing nang natutulog si Halina. Ang mukha nito'y payapa, ang paghingay malalim. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, nagdudulot ito ng kilabot. Gaano kadaling isuot ng isang tao ang maskara ng kabutihan? Kinabukasan, kumilos si Lino na parang walang nagbago. Hinalikan niya sa pisngi si Halina bago umalis, ngumiti sa mga anak, at naghanda para pumasok sa trabaho. Ngunit sa halip na dumiretso sa kanyang opisina, ang manibela ng kanyang sasakyan ay kusa siyang dinala sa St. Jude's Medical Center, ang ospital kung saan huling nagtrabaho si Halina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad sa pasilyo. Bawat nurse at doktor na nakakasalubong niya ay tinitingnan niya. Iniisip kung sino sa kanila ang nakakakilala sa totoong Halina. Sa tulong ng isang lumang ID na nakita niya sa mga gamit nito, natuntun niya ang head nurse sa dating departamento ni Halina. "Excuse me, ma'am," sabi niya sa isang matandang nurse na may mabait na mukha. "Naghahanap lang po ako ng impormasyon tungkol sa dati ninyong empleyado, si Halina Cortez." Ang nangiti sa mukha ng head nurse ay agad na nawala. "Bakit mo siya hinahanap, sir?" tanong nito. Ang boses ay may halong pag-iingat. "Kaibigan po ng pamilya. Matagal na kaming hindi nagkita." Pagsisinungaling ni Lino. Tinitigan siya ng nurse mula ulo hanggang paa. "Halina." "Ah, oo. Ang charming na si Halina," sabi nito. May pait sa kanyang boses. "Mabait sa harap. Pero mag-ingat ka sa taong yan. Pathological liar. Natanggal yan dito dahil sa pagnanakaw ng Demerol. Pero ang kaso, hindi na namin itinuloy dahil sa pakiusap ng pamilya ng pasyenteng ninakawan niya. Masyadong magaling magpaikot ng kwento. Ang bawat salita ay kumpirmasyon. Ang bawat salita ay isa na namang pako sa kabaong ng kanyang tiwala." Sa kanyang pag-uwi ng hapong yon, ramdam ni Lino ang pagbabago sa kilos ni Halina. Tila may nararamdaman itong kakaiba. "Kumusta ang araw mo, mahal? Saan ka galing? Bakit parang pagod na pagod ka?" Sunod-sunod na tanong nito habang inaayos ang kanyang kurbata. "May mga kliyente lang na inasikaso." Maikling sagot niya. "Ganoon ba? Tumawag kasi ako sa opisina mo kanina. Sabi ng sekretarya mo, maghapon ka raw wala." Sabi ni Halina. Ang mga matay nakatitig sa kanya, naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Nanlamig si Lino. "Ah, oo. Site visit. Biglaan lang." Ngumiti si Halina, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiting iyon. "Okay, magpahinga ka na. Ipaghahanda kita ng hapunan." Mula noon, naging mas mapagmatyag si Halina. Lagi itong nakabuntot, laging nagtatanong. Ang bahay na dati kanlungan ay naging isang kulungan. Isang gabi, habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga lumang gamit sa kanilang cabinet, para maiwasan ito, isang lumang kahon ang nahulog sa kanyang paanan.
mga gamit ni amihan, mga litrato, mga sulat, at isang maliit na kwaderno na may kulay rosas na pabalat. Ang diary ni amihan. Nanginig ang mga kamay ni Lino habang binubuklat niya ito. Pumunta siya sa mga huling pahina, sa mga huling araw ng kanyang asawa. Ang sulat kamay nito ay mahina at nanginginig, ngunit malinaw pa rin. October 12, ang bait talaga ni Halina. Hindi niya ako iniiwan. Lagi niya akong dinadalhan ng tsaa na siya mismo ang nagtimpla. Sabi niya, pampalakas daw. Pumunta si Lino sa sunod na entry, makalipas ang ilang araw. October 17, medyo kakaiba ang sigla ni Halina. Halos ayaw na niyang paalisin ang ibang bisita. Siya na raw ang mag-aalaga sa akin. Gusto niya, lahat ng pagkain at inumin ko ay sa kanya dapat manggaling. Minsan, nakikita ko siyang nakangiti habang pinapanood akong uminom ng tsaa niya. Nakakakilabot ng kaunti. Pero siguro nag-aalala lang talaga siya. Ang huling entry, ang mga salita ay halos hindi na mabasa. October 22, ang pait na naman ng tsaa. Pero sabi ni Halina, kailangan kong ubusin. Ang nangiti niya, hindi na umaabot sa mga mata niya. Sabi ko, pagod na ako. Sabi niya, malapit ka nang magpahinga, best. Konting tiis na lang. Pagkatapos ay tumawa siya. Bakit parang natatakot ako sa kanya? Isinara ni Lino ang diary. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naubos. Ang huling mga salita ni amihan ay isang sigaw ng tulong na walang nakarinig. Ang takot na naramdaman nito sa huling sandali ng kanyang buhay ay ngayon lang niya naintindihan. Hindi na ito pagdududa. Ito na ang katotohanan. Ang babaeng pinakasalan niya ay ang demonyong pumatay sa kanyang unang asawa. At ngayon, ang demonyong yon ay kasama ng kanyang 3 walang malay na anak sa iisang bubong. Kinabukasan, bumili si Lino ng pinakamaliit na security camera na mahahanap niya. Habang wala si Halina at nasa eskwela ang mga bata, maingat niya itong ikinabit sa isang sulok ng sala. Nakatago sa likod ng isang palamuting halaman. Ang lente ay direktang nakatutok sa larawan ni amihan na nakasabit sa pader. Gabi, pinatulog na nila ang mga bata. Nagpaalam si Lino na may tatapusin pa siyang trabaho sa kanyang study. Ngunit ang totoo, binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang live feed mula sa kamera. Nakita niyang pumasok si Halina sa sala. Inakala nitong nag-iisa na siya. Lumapit ito sa larawan ni amihan. Sa una, tinitigan lang niya ito. Pagkatapos, isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame at mula sa kanyang bibig, lumabas ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Lino. Kahit patay ka na, panggulo ka pa rin. Bulong ni Halina sa larawan. Ang boses niya ay puno ng lason. Pero huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Yung mga pinakamamahal mong mga anak, susunod na rin sa'yo. Pinanood ni Lino ang video nang paulit-ulit sa loob ng kanyang study, hanggang sa ang bawat salita ni Halina ay tila isang laso na nagumagapang sa kanyang ugat. Susunod na rin sa'yo. Ang malamig na pangako sa boses nito ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Isang alon ng purong galit ang bumuhos sa kanya. Isang pagnanais na sugurin ito sa kanilang silid. Kalad ka rin palabas ng bahay at isigaw sa buong mundo ang krimen nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang isang pagkakamali, isang padalos-dalos na kilos ay maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga anak. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging mas tuso kaysa sa halimaw na pinatuloy niya sa kanyang tahanan. Isinave niya ang video sa isang secure online drive at sa isang maliit na USB na maingat niyang itinago sa kanyang pitaka. Ito ang kanyang alas. Ito ang katotohanang magpapalaya sa kanila. Kinaumagahan,
Ginising ni Lino ang sarili na may bagong anyo ng katatagan. Isinuot niya ang sarili niyang maskara, ang maskara ng isang mapagmahal na asawa at isang walang alam na ama. Hinalikan niya si Halina sa pisngi bago ito bumangon. Isang kilos na halos nagpasuka sa kanya, ngunit tiniis niya. Ang unang niyang ginawa ay tawagan si Attorney David Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop na malayo sa kanilang lugar. "Lino, ano bang emergency na to? Para kang nakakita ng multo," bungad ni David. Walang imik na inabot ni Lino ang kanyang telepono at ipinakita ang video. Habang pinapanood ni David, unti-unting nawala ang nangiti sa mukha nito, napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng galit. Hayop siya, mariing bulong ni David matapos mapanood. "Lino, kailangan na nating itawag to sa pulis. Ngayon na." "Hindi pa," matatag na sagot ni Lino. "Kailangan ko ng solidong plano, David. Hindi lang ito tungkol sa pagpatay niya kay Amihan. Tungkol ito sa kaligtasan ng mga anak ko. Kung malaman niyang may alam ako, Diyos lang ang nakakaalam kung anong kaya niyang gawin sa kanila. Kailangan ko munang mailayo ang mga bata bago tayo kumilos." Pumayag si David, bagamat halatang nag-aalala. "Sige, pero doblehin mo ang pag-iingat. Ang babaeng yan, hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang ahas." Pag-uwi ni Lino, naramdaman niya agad ang pagbabago sa atmosfera ng bahay. Tila mas naging mapanuri ang mga titig ni Halina. Nararamdaman nitong may nag-iba sa kanya kahit hindi nito matukoy kung ano. At dahil dito, nagsimula siyang maging mas malupit. Ang kanyang kalupitan ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang uri ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. At ang target niya ay ang mga bata. Isang hapon, naabutan ni Lino si Tala na umiiyak sa kanyang silid. "Anak, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong niya. "Si Tita Halina po, hikbi ng bata. Sabi niya, kasalanan daw po namin kung bakit namatay si Mama. Dahil daw po pasaway kami at lagi siyang pinapagod." "Papa, totoo po ba yon?" Niyakap ni Lino ang anak ng mahigpit. Ang puso niya'y nagdurugo para dito. "Hindi anak, hinding-hindi yan totoo. Mahal na mahal kayo ng mama ninyo. Huwag na huwag mong pakikinggan ang sinasabi ng Tita Halina mo. Naiintindihan mo?" Kinagabihan, sa hapagkainan, sinadya ni Halina na maghain ng adobong manok, ang paborito ni Lino. Ngunit nang tikman ito ni Sinag, mahina itong nagsalita. "Medyo maalat po." Tumigil ang lahat. Tumingin si Halina kay Sinag at sa unang pagkakataon sa harap ni Lino, ang maskara nito ay tuluyang nalaglag. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. "Hindi ka ba tinuruan ng nanay mong magpasalamat sa kung anong nakahain?" Malamig na sabi ni Halina. "Ay oo nga pala. Wala na siya para turuan ka. Kaya siguro ganyan ka kabastos. Halina, tama na." Sigaw ni Lino. Hindi na napigilan ang sarili. Ngunit sa halip na umiyak o magpaliwanag, tumingin si Halina sa kanya, ang mga matay puno ng paghamon at pagkasuklam. "Ano, Lino? Ipagtatanggol mo sila? Ang mga batang ito ang dahilan kung bakit nawala sa atin si Amihan. Sila ang sumisira sa pamilyang sinusubukan nating buuin." Tumayo si Lino. Sa kwarto, mariin niyang utos sa mga bata na mabilis namang tumakbo paakyat, nanginginig sa takot. Naiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mabilis nilang paghinga. "Ano ka ba talaga, Halina?" tanong ni Lino. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pangingilabot. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Halina. "Ako? Ako ang babaeng minahal mo. Ako ang babaeng pumulot sa mga basag mong piraso. Ako ang dapat na maging reyna sa bahay na to.
Pero hanggang ngayon, multo pa rin ng patay mong asawa ang sinasamba mo. Huwag mong isasama si Amihan dito. Bakit hindi? Siya ang dahilan ng lahat ng ito at ang mga anak niya. Ang 3 buhay na paalala ng pagkukulang ko. Dapat lang na matuto sila kung saan sila lulugar. Ang gabing iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Alam na ni Lino na wala ng atrasan. Kailangan na niyang kumilos ng mabilis. Kinabukasan, habang nasa trabaho, tumawag siya sa paaralan ng mga bata para sabihing susunduin niya sila ng maaga. Mayroon siyang emergency, ngunit ang sagot ng guro ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Mr. Lino, wala po dito ang mga anak ninyo. Hindi po sila pumasok ngayon. Ano? Paanong nangyari iyan? Hinatid sila ng asawa ko kaninang umaga. Tumawag po si Mrs. Halina kanina. Sabi po niya, masama raw po ang pakiramdam ng mga bata at hindi na muna sila papasok. Ipapa-check up daw po niya. Pinatay ni Lino ang tawag. Ang kanyang mga daliri nanlalamig. Tinawagan niya agad ang telepono ni Halina. Ilang beses itong nag-ring bago niya ito sinagot. Hello, mahal? Sagot nito. Ang boses ay kalmado at masaya. Halina, nasaan ang mga anak ko? Sigaw ni Lino. Hindi na alintana ang mga kasamahan sa opisina na napapatingin sa kanya. Nakuku, huwag kang mag-alala. Kasama ko sila. Naisip ko kasing kailangan nila ng fresh air. Kaya dinala ko sila sa isang biglaang picnic. Nasa isang magandang park kami ngayon. Mamaya na kami uuwi. Isang park. Isang picnic. Ang bawat salita ay isang malutong na kasinungalingan. At sa likod ng kalmadong boses na yon, narinig ni Lino ang isang bagay na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mensahe, isang banta. Hawak ko sila. Isang maling galaw mo lang at hindi mo na sila makikita. Ang manibela ay malamig at matigas sa ilalim ng mga palad ni Halina habang binabagtas niya ang isang madilim at masukal na daan palayo sa kabihasnan. Sa rearview mirror nakikita niya ang 3 ulong nakasandal sa isa't isa. Ang mga bibig ay bahagyang nakabukas sa isang mahimbing sa pilitang pagkakatulog. Mga munting anghel, mga munting kopya, mga munting paalala ng babaeng kinamumuhian niya ng higit sa lahat sa mundo. Isang ngiti ang gumapang sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi kailanman nakita ni Lino. Isang ngiting totoo. Hindi niya nararamdaman ang pagkakasala, hindi takot, kundi kapayapaan. Isang pakiramdam ng pagtatapos sa isang napakatagal na trabaho. Nagsimula ito hindi sa hindi sa panliligaw kay Lino. Nagsimula ito sa isang bagay na mas simple at mas malalim. Inggit. Ang alaala ay bumalik sa kanya, matingkad at mapait. Isang malaking pagdiriwang sa mansyon ng mga magulang ni Amihan. Siya, si Halina, ay naroon. Suot ang kanyang pinakamagandang bestida na nabili sa Divisoria na mukha pa ring basahan sa tabi ng simpleng puting damit ni Amihan na halatang gawa ng isang sikat na designer. Si Amihan ay mabait. Masyadong mabait. Halina, halika rito. Ipakikilala kita sa mga pinsan ko. Masayang tawag nito sa kanya. Ngunit nang lumapit siya, narinig niya ang bulong ng ina ni Amihan sa isang kaibigan. That's her charity case, ang kaibigan niyang nurse. Ang salitang nurse ay binigkas na parang isang maruming salita. Sa gabing iyon, habang si Amihan ay abala sa pakikipag-usap sa mga bisita, lihim na umakyat si Halina sa kwarto nito. Isang santuwaryo ng kayamanan. Binuksan niya ang walk-in closet nito. Ang amoy ng mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Hinaplos niya ang isang damit na gawa sa purong sutla. Dahan-dahan, isinuot niya ito. Pagtingin niya sa salamin, hindi niya nakita si Halina, ang hamak na nurse.
Nakita niya ang babaeng nararapat sa lahat ng ito. Isang pagnanasa na hindi lamang magkaroon ng kung anong mayroon si Amihan, kundi ang maging si Amihan, ang sumakop sa buhay nito, ang umagaw sa pagmamahal na para bang libreng ibinibigay dito ng mundo. Ang inggit ay naging obsesyon. Ang obsesyon ay naging pagpaplano. Dahil sa kanyang kaalaman bilang isang nurse, alam niya ang tungkol sa sakit sa puso ni Amihan. Nagsaliksik siya, hindi para tumulong, kundi para maghanap ng butas. Sa isang luma at nakalimutang medical journal sa isang library, natagpuan niya ang hinahanap niya, isang uri ng ugat ng halaman na matatagpuan sa mga liblib na gubat. Hindi nakakalason sa sarili nito, ngunit kapag isinabay sa isa sa mga gamot sa puso na regular na iniinom ni Amihan, ito ay nagiging isang mabagal, hindi matutunton na lason na ginagaya ang sintomas ng isang atake sa puso. Napaka-perpekto. Isang krimen na kamukha ng isang natural na kamatayan. Ang huling alaala. Ang pinakamatamis sa lahat. Ang araw na yon, sa tabi ng kama ni Amihan. Hawak niya ang takuring may ibong maya, ang simbolo ng kanyang tagumpay. Habang pinapanood niyang inumin ni Amihan ang mapait na tsa, bawat lagok ay musika sa kanyang pandinig. Ang nangiti na nakita ni Lino ay hindi ngiti ng pag-aalaga. Iyon ay nangiti ng isang mangangaso na sa wakas ay napatumba na ang kanyang biktima. Malapit ka nang magpahinga, best, bulong niya noon. At sa kanyang isipan, idinugtong niya, magpahinga ka na ng tuluyan. Ako na ang bahala sa lahat ng may iwan mo. Bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan, ang pagmamaneho sa madilim na kalsada. Ang tatlong bata sa likuran. Nakuha na niya ang asawa ni Amihan. Nakuha na niya ang bahay nito. Ngunit hindi niya nakuha ang puso ng mga anak nito. Sa dugo ng mga batang ito, sa kanilang mga mata, sa kanilang mga panaginip, buhay pa rin si Amihan. Ang mga ito ang huling hadlang. Ang tatlong buhay na multo na kailangan niyang burahin para tuluyang maging kanya ang lahat. Inihinto niya ang sasakyan sa harap ng isang kinakalawang na gaye. Sa dulo ng isang daan na halos nilamon na ng mga baging at damo, nakatayo ang isang bahay na matagal nang inabandona. Gawa sa kahoy, halos guguho na at napapaligiran ng matatayog na puno na humaharang sa anumang sinag ng buwan. Ang perpektong lugar para sa isang mahabang pamamaalam. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang paghinga ng tatlong bata. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. Malapit nang maghanap si Lino. Mabuti. Ang paghihirap nito ay bahagi ng kanyang gantimpala. Dahan-dahan, bumaba siya ng sasakyan. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Bawat hakbang ay may layunin. Lumapit siya sa pinto sa likuran at binuksan ito. Isa-isa niyang binuhat ang mga bata. Si Sinag, si Tala, at si Diwa. Mula sa sasakyan at dinala sila sa loob ng madilim at mabahong bahay. Habang papalayo siya sa sasakyan, pabalik sa kasukalan ng gubat, sakay ng kotse na may mga batang tulog sa likod. Alam niyang malapit na ang katapusan. Papunta siya sa isang abandonadong bahay na nasa pusod ng gubat. Ang kalmadong boses ni Halina sa telepono ay parang yelo na tumusok sa puso ni Lino. Picnic. Ang salitang iyon o si iyon ay isang insulto, isang pagkutya sa sindak na gumugutay sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap, hindi na siya isang ama na nag-aalala. Isa na siyang hayop na nasukol, handang gawin ang lahat para sa kanyang mga supling. Lino, andyan ka pa ba? Medyo choppy ang signal dito. Sabi ni Halina, ang pagkukunwari ay perpekto. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Gigil na sabi ni Lino, bawat salita ay may bigat ng isang banta. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Sinasaktan? Mahal, inaalagaan ko sila.
Siguraduhin mo lang na wala kang gagawing kahit anong padalos-dalos. Mag-uusap tayo mamaya. At ibinaba nito ang telepono. Isang sigaw ng pagkabigo at galit ang kumawala kay Lino. Nagmamadali siyang nag-dial sa 911. Police station, anong maipaglilingkod ko? Sagot ng isang boses na walang kabuhay-buhay. Ang mga anak ko. Kinuha sila ng asawa ko. 3 sila. Nasa panganib ang buhay nila. Sigaw ni Lino. Halos mabasag ang boses. Kalma lang po, sir. Sabi ng pulis. Ano po ang pangalan ninyo at address? Matapos ibigay ang mga detalye, nagsimula ang interogasyon na tila isang walang katapusang pagpapahirap. Sinasabi niyo pong kasama nila ang kanilang stepmother? Oo, pero may masama siyang balak. Papatayin niya sila. Meron po ba siyang sinabing threat, sir? May ebidensya po ba kayo? Ang buong pagkatao niya ay isang banta. Hindi niyo ba naiintindihan? Sumbat ni Lino. Kailangan niyo ng kumilos. Sir, naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo. Pero ayon po sa batas, hindi po namin ito matatawag na kidnapping kung kasama nila ang legal nilang guardian. Magpapadala po kami ng patrol cars sa inyong bahay para imbestigahan ang sitwasyon. Hintayin niyo lang po sila. Hintayin. Baka kapag dumating kayo, huli na ang lahat. Ngunit wala nang sumasagot. Ibinaba na ng pulis ang tawag. Pakiramdam ni Lino ay para siyang nalulunod. Ang mga pader ng kanyang opisina ay lumiliit. Sinasakal siya. Walang tutulong sa kanya. Ang batas, ang sistema, ay masyadong mabagal para sa isang demonyong kumikilos ng mabilis. Siya lang ang makakahanap sa kanila. Nagmamadali siyang tumakbo palabas, sumakay sa kanyang kotse at humarurot pa uwi. Ang isip niya'y tumatakbo ng mas mabilis pa sa kanyang sasakyan. Saan? Saan niya sila dadalhin? Isang park? Sinungaling. Pagdating niya sa bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga laruan sa sala, ang maliliit na sapatos sa may pinto. Lahat ay mga paalala ng buhay na ninanakaw sa kanya. Pumanhik siya sa silid ng mga bata, umaasang makakita ng kahit anong senyales, kahit anong bakas. At doon, sa gitna ng desperasyon, naisip niya ang tanging mensahe na hindi galing kay Halina. Ang mga mensahe mula sa kanyang mga anak, mula kay Diwa, ang mga guhit. Dali-dali niyang hinalughog ang maliit na mesa ni Diwa. Kinuha niya ang lahat ng papel, ikinalat sa sahig. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat isa. Nandoon ang babaeng may nakakatakot na ngiti. Nandoon ang takuring may ibong maya. Mga larawan ng kanilang mga bangungot. Ngunit may mga bago. Mga guhit mula sa mga nakaraang araw na hindi niya pinansin. Isa rito ay ang larawan ng isang tuyot na puno. Ang mga sanga nito ay pilipit at walang dahon, parang mga butong daliri na nakaabot sa langit. At sa tabi ng puno, may isang lumang bahay. Kwadrado, sira-sira ang bubong, at may isang bintanang tila isang malungkot na mata. Tinitigan ni Lino ang guhit. Mayroon itong pamilyar na pakiramdam, isang ala-alang nakabaon sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Isinara niya ang kanyang mga mata, pilit na hinukay ang kanyang memorya. Ang puno, ang tuyot na puno. At bigla, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan, malinaw na parang isang litrato. Siya at si Amihan, sakay ng kanilang lumang kotse, ilang taon na ang nakalipas. Binabagtas nila ang isang lumang kalsada na bihira ng daanan. Tumatawa si Amihan, ang buhok ay nililipad ng hangin mula sa bukas na bintana. Tignan mo yon, mahal, sabi nito, sabay turo sa isang malaking puno ng akasya na matagal nang patay. Ang creepy, parang sa mga horror movie. Tumawa rin siya. Oo nga, huwag kang mag-alala, hindi tayo titigil dyan. Sa likod ng puno, nakita nila ang isang abandonadong bahay. Ang kahoy na katawan ay unti-unti nang nilalamon ng mga baging.
ang lumang daan papuntang San Mateo, ang shortcut na dinadaanan nila noon para makaiwas sa traffic. Nagmulat ng mata si Lino. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang biglaang pag-usbong ng pag-asa. Ang lumang daan, bulong niya. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang guhit ni Diwa, isinilid sa kanyang bulsa at tumakbo pababa. Ang kanyang mga paa ay mayroon ng patutunguhan. Ang kanyang paghahanap ay mayroon ng isang mapa. Isang mapang iginuhit ng kamay ng kanyang anak, isang mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng mga panaginip. Muli, pinaripas niya ang kanyang sasakyan, papalabas ng bayan, patungo sa mga kalsadang hindi na pamilyar sa karamihan. Bawat kilometrong kanyang tinatahak ay isang karera laban sa oras. Kapit lang mga anak, kapit lang. Parating na si Papa. Paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isipan. Matapos ang halos kalahating oras na pagmamaneho, nakita niya ito. Ang sementadong kalsada ay naging isang baku-bakong daan. At sa di kalayuan, sa gilid ng daan, nakatayo ito. Nag-iisa at nakakatakot. Tulad ng nasa alaala niya at nasa guhit ng kanyang anak. Ang tuyot na puno ng akasya. Alam niyang nasa tamang lugar na siya. Ipinasok niya ang kotse sa isang makipot na daan ng lupa na halos hindi na makita. Isang landas na papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Ang mga sanga ng puno ay kumakaskas sa bintana ng kanyang sasakyan. Huminto siya. Ang daan ay masyadong makitid para sa kotse. Kailangan na niyang maglakad. Nanginginig siyang bumaba. Ang kanyang mga matay abalang naghahanap ng kahit anong senyales. At doon, sa gitna ng maputik na daan, nakita niya ito. Isang maliit na bagay na may matingkad na kulay. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang kulay rosas na laso. Ang paboritong ribon sa buhok ni Sinag. Dinampot niya ito. Ang malambot na tela sa kanyang magaspang na palad ay isang matibay na ebidensya. Dito sila dumaan. Ang kanyang takot ay totoo. At ang kanyang pag-asa ay nasa dulo ng madilim na landas na ito. Ang unang nagising ay si Tala. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang likuran, hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa sahig na kahoy na magaspang at marumi. Ang hangin ay mabigat, may amoy, ng nabubulok na kahoy at alikabok, na matagal nang hindi nagagalaw. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa isang halos madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng mga bintanang tinakpan ng dumi at agyo. Napabalikwas siya nang maalala ang huli niyang natatandaan. Ang matamis na juice na ibinigay ni Halina sa kotse at ang biglaang pagkaantok na hindi niya napigilan. Sinag, Diwa, bulong niya. Ang boses ay paos. Isang mahinang ungol ang kanyang narinig. Nakita niya ang kanyang dalawang kapatid na nakahiga sa sahig, ilang talampakan lang mula sa kanya. Mabilis siyang gumapang palapit. Nyugyug niya ng marahan si Sinag na siyang unang gumalaw at nagsimulang umiyak ng tahimik. Si Diwa naman ay nagmulat lang ng mata. Hindi umiiyak. Ngunit ang mga mata nito'y malawak sa takot. Sinusuri ang bawat anino sa paligid. Ate Tala, nasaan po tayo? Tanong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, sagot ni Tala. Hinawakan ng kamay ng dalawang kapatid. Pero magkakasama tayo. Huwag kayong bibitaw sa akin. Isang kalabog mula sa labas ng silid ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Bumukas ang pinto at isang anyo ang pumasok. Dala-dala ang liwanag mula sa isang gasera. Si Halina. Ngunit hindi na ito ang tita Halina na kilala nila. Ang ngiti nito ay wala na. Ang mga mata nito ay malamig at walang anumang emosyon. Para itong isang manika na may basag na mukha.
Gising na pala ang mga munting prinsesa, sabi ni Halina. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa loob ng bahay. Si Tala, sa kabila ng takot na gumagapang sa kanyang dibdib, ay tumayo. Iniharang niya ang sarili sa kanyang mga kapatid. Bakit niyo po kami dinala dito? Uwi na po tayo, tita. Nag-aalala na po si Papa. Isang halakhak ang kumawala kay Halina. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na iyon. Isang tunog na nakakapangilabot. Ang Papa ninyo. Oo, sigurado akong nag-aalala na yon, sabi niya. At si tita? Huwag niyo na akong tawaging tita. Hindi niyo ako kaano-ano. Ano pong kasalanan namin sa inyo? Umiiyak na tanong ni Sinag. Lumuhod si Halina para magpantay ang kanilang mga mata. Ang kasalanan ninyo, sabi niya, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Ang kasalanan ninyo ay buhay kayo. Ang kasalanan ninyo ay kamukha ninyo siya. Sino po? Tanong ni Tala. Ang nanay ninyo, sagot ni Halina. At sa pagsambit ng mga salitang yon, isang ngiti na puno ng lason ang gumuhit sa kanyang mga labi. Matagal ko na siyang pinagpahinga. Sa tulong ng paborito niyang tsa. Sayang nga lang at hindi niya naubos lahat. Ang pag-amin ay binitawan sa hangin na parang isang bomba. Kahit sa kanilang murang isipan, naintindihan ng kambal ang ibig sabihin nito. Siya ang babaeng may nakakatakot na ngiti sa kanilang mga panaginip. Habang si Halina ay nakatuon kay Tala at Sinag, si Diwa na nasa likuran ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng luha, ay abala. Nakita niya ang isang piraso ng uling mula sa isang nasunog na kahoy sa sahig. Maingat. Nang walang tunog, gumapang siya palapit dito. Sa labas, si Lino ay nakarating na sa abandonadong bahay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na sugurin ang pinto at kunin ang kanyang mga anak. Ngunit alam niyang si Halina ay desperado at mapanganib. Isang maling galaw at maaaring ito na ang maging katapusan. Ipinadala na niya ang kanyang lokasyon kay David at sa pulisya na may kasamang mensaheng hostage. My daughters. Ngayon, ang kailangan niya ay oras at isang pagkakataon. Dahan-dahan, umikot siya sa bahay. Naghahanap ng siwang, ng butas, ng kahit anong paraan para makita ang nangyayari sa loob. Nakakita siya ng isang bintana na mas mababa kaysa sa iba. Ang salamin ay halos natatakpan na ng dumi. Gamit ang manggas ng kanyang damit, pinunasan niya ang isang maliit na bahagi. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kanyang nakita. Ang kanyang 3 anak magkakayakap sa isang sulok. At si Halina, nakatayo sa harap nila na parang isang lobo. Naghahanap siya ng paraan para makuha ang atensyon ng kanyang mga anak nang hindi napapansin ni Halina. Kumuha siya ng maliit na bato at maingat na itinuktok ito sa salamin. Tok, tok, tok. Sa loob, narinig iyon ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa direksyon ng tunog. Sa gitna ng dumi sa salamin, nakita niya ang anino ng isang figura. Hindi siya sigurado, ngunit ang kanyang puso ay nagsabi sa kanya, si Papa. Sa isang sandali ng tapang na hindi niya alam, nataglay niya, kumilos si Diwa. Habang si Halina ay abala sa pagbabanta kay Tala, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa bintanang iyon. Hawak ang piraso ng uling. Nagsimula siyang gumuhit sa maruming palapag na kahoy, malapit sa dingding, kung saan tatama ang sinag ng ilaw mula sa gasera. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at tiyak. Hindi ito isang magulong guhit. Ito ay isang simbolo na paulit-ulit na niyang iginuhit sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga papel. Isang ibong maya. Sa labas, nakita ni Lino ang paggalaw. Nakita niya ang kanyang bunsong anak.
Nakita niya itong gumuhit sa sahig at nang tamaan ng ilaw ng gasera ang guhit, kumislap ito sa dilim. Ang tanda ng maya. Ang mensahe ay malinaw. Papa, nakikita ka namin. Dito kami. Isang mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng takot, sa pamamagitan ng sining, sa pamamagitan ng isang koneksyon na hindi kayang sirain ng kasamaan. Napuno ng pagmamalaki at determinasyon ang puso ni Lino. Hindi na lamang niya ito laban na rin ito ng kanyang mga anak. Kasabay nito, narinig niya ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Malayo pa, ngunit papalapit na. Sa kasamaang palad, narinig din ito ni Halina. Ang pagbabago sa kanyang mukha ay biglaan at nakakatakot. Ang kalmadong pagbabanta ay nawala, napalitan ng purong sindak at desperasyon. Tumingin siya sa bintana, pagkatapos ay sa mga batang nanginginig sa takot. Kasalanan niyo to, sigaw niya. Ang boses ay basag sa galit. Kung hindi rin lang kayo mapapa sa akin, sisiguraduhin kong walang sino man ang makakakuha sa inyo. Mabilis siyang kumilos. Mula sa isang lumang sako sa sulok, kinuha niya ang isang lata ng gasolina. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang ibuhos ang likido sa paligid ng sahig na kahoy. Ang amoy ng kemikal ay mabilis na kumalat sa hangin. Ang mga bata ay napasigaw sa takot, umatras, hanggang sa mapasandal sila sa pader. Natapos si Halina sa pagbuhos. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na metal na bagay na yon ay tila mas nakakatakot kaysa sa anumang patalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tala. Tapusin na natin to, bulong niya. At sa isang pag-click, isang maliit na apoy ang sumayaw sa dilim ng abandonadong bahay. Ang tunog ng pag-click ng lighter ay mas malakas pa kaysa sa papalapit na mga sirena. Para kay Lino, na nakasaksi sa lahat mula sa bintana, ang maliit na apoy na yon ay parang pagsabog ng araw. Isang anunsyo ng katapusan. Ang oras para sa pag-iingat ay tapos na. Huwag! Isang sigaw na puno ng primal na takot ang kumawala sa kanyang lalamunan. Narinig ni Halina ang sigaw. Tumingin siya sa bintana at nakita ang mukha ni Lino. Isang ngiti, hindi ng tagumpay, kundi ng kabaliwan, ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na. Ito na ang huling akto. Bago pa man niya maibato ang lighter, kumilos na si Lino. Walang pag-iisip, walang plano, tanging purong instinct ng isang ama. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at ibinangga ang sarili sa marupok na dingding na kahoy sa tabi ng bintana. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay halos kasabay ng pagkalat ng apoy. Ibinagsak ni Halina ang lighter sa sahig na basa ng gasolina. Sa isang iglap, isang pader ng apoy ang humati sa silid. Umuungol na parang isang gutom na hayop. Nakapasok si Lino sa loob. Ang kanyang mga braso at mukha ay may mga gasgas mula sa mga splinters. Ang init ay nakakapaso. Ang usok ay agad na nanunuot sa kanyang mga baga. Sa kabilang panig ng apoy, nakita niya si Halina at ang kanyang 3 anak, ang kanyang mga anghel na papalibutan ng impyerno. Mga anak, sigaw niya. Papa! Sabay-sabay nilang sigaw. Ang kanilang mga boses ay puno ng takot at kaginhawaan. Kasabay nito, dumating ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sigaw at ang pagwasak sa pangunahing pinto ay nagbigay ng panibagong ingay sa kaguluhan. Bitawan mo ang mga bata. Halina, napapaligiran ka na. Sigaw ng isang pulis. Ngunit si Halina ay wala na sa mundong ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lino. Ang kanyang plano ay nasira. Ang kanyang perpektong mundo ay nagliliyab. Sa bilis ng isang ahas, hinablot niya ang pinakamalapit sa kanya. Si Sinag. Ikinulong niya ang braso sa leeg ng bata. Ginawa itong pananggalang. Huwag kayong lalapit! Histerikal na sigaw ni Halina. Habang dahan-dahang umaatras palayo sa apoy at sa mga pulis. Isang hakbang niyo pa
at mamamatay kaming lahat dito. Si Sinag ay umiiyak, nanginginig, at hirap ng huminga. Ang tanawing iyon ang pinakamasakit na bagay na nakita ni Lino sa buong buhay niya. Ito ang kanyang all is lost moment. Ang sandali kung saan ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay nagkakaroon ng anyo sa harap niya. Ang kanyang anak, hawak ng isang demonyo at isang dagat ng apoy ang naghihiwalay sa kanila. Sige halina, pakalmahin mo ang sarili mo, sabi ni Lino. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na hindi siya banta, kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay gustong sumugod. Walang mananakit sa'yo. Ibigay mo lang sa akin si Sinag. Manahimik ka, sagot ni Halina. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pero mas pinili mo pa rin ang multo niya. Ang apoy ay mabilis na kumakalat. Nilalamon ang mga tuyong kahoy ng bahay. Ang usok ay kumakapal. Ginagawang mahirap ang paghinga at paningin. Narinig ni Lino ang pag-ubo ni Tala at Diwa. Kailangan na nilang makaalis. Sa isang desperadong kilos, kumuha si Lino ng isang piraso ng nasusunog na kahoy at ibinato ito sa isang malayong sulok ng silid malayo sa kanila. Doon siya, may kasama pa siya. Sigaw niya, sinusubukang lumikha ng diversion. Ilang pulis ang napalingon at sa sandaling iyon ng pagkalito, sumugod si Lino. Hindi patungo kay Halina, kundi patungo kina Tala at Diwa. Takbo! Utos niya. Tinulak niya ang dalawang anak patungo sa direksyon ng mga pulis na nakapasok na sa kabilang panig. Naintindihan agad ni Tala ang plano. Hinila niya si Diwa at tumakbo sila nang hindi lumilingon. Ngayon, naiwan na lang sila. Si Lino, si Halina at ang kawawang si Sinag na nahihirapan na sa usok at takot. Tayo na lang, Lino, sabi ni Halina. Isang baliw ng ngiti ang muling lumitaw. Gaya ng dapat sana noon pa. Hindi pa huli ang lahat, Halina. Bitawan mo na siya. Pakiusap ni Lino, ang kanyang boses ay basag. Ngunit habang sila'y nagsasalita, isang malakas na lagabog ang narinig mula sa itaas. Ang bubong na nilalamon na ng apoy ay nagsimulang bumigay. Isang malaking nasusunog na biga ang bumagsak mula sa kisame, dumagundong sa sahig sa pagitan mismo nila. Ang pagbagsak nito ay nagdulot ng pagyanig at nagpaulan ng mga baga at abo. Hinati nito ang natitirang espasyo na lumilikha ng isang bagong pader ng apoy, mas matindi at mas mainit. Napaatras si Lino. Sa kabilang panig ng liyab, halos hindi na niya makita si Halina at si Sinag. Tanging ang mga anino nilang sumasayaw sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ang sigaw ni Sinag ay naging isang mahinang ubo na lang. Nawawalan na sila ng hangin, nawawalan na sila ng oras. Tinitigan ni Lino ang apoy na humaharang sa kanya. Isang pader na gawa sa kanyang pinakamasamang bangungot. At sa kabilang panig nito, ang kanyang anghel. Dahan-dahang kinukuha ng demonyo. Ang init ay impyerno. Ang usok ay lason. Bawat paghinga ni Lino ay isang paghihirap. Ngunit sa kabila ng nagngangalit na apoy na naghihiwalay sa kanila, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng kanyang anak, si Sinag, na puno ng takot at unti-unting nawawalan ng pag-asa. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya bibiguin si Amihan. Hindi niya bibiguin ang kanyang mga anak. Isang bagay ang nagbago sa loob ni Lino. Ang takot ay nawala. Napalitan ng isang kalmadong determinasyon na mas mainit pa kaysa sa apoy sa kanyang paligid. Hindi na siya isang biktima, isa siyang ama. At sa kaharian ng kanyang pamilya, siya ang hari na handang isakripisyo ang lahat. Halina! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at matatag, tumatagos sa ingay ng apoy. Tumingin ka sa akin. Sa kabilang panig, si Halina na tila nawawala na rin sa sarili dahil sa usok
ay napalingon. Ang kanyang pagkakahawak kay Sinag ay bahagyang lumuwag. Sa halip na gumamit ng dahas, ginamit ni Lino ang tanging sandata na alam niyang hindi kayang labanan ni Halina. Ang alaala ng kabutihang hindi nito kailanman matatatamo. Naaalala mo ba ang sinabi sa iyo ni Amihan noon? Tanong ni Lino. Noong panahong wala kang trabaho at walang matirhan? Noong panahong lahat ay tinalikuran ka? Natigilan si Halina. Ang kanyang mga mata, na puno ng kabaliwan, ay bahagyang nagpakita ng kislap ng pagkalito. Sabi niya sa'yo, pagpapatuloy ni Lino, bawat salita ay maingat na pinipili, na lahat ng tao ay may kabutihan sa loob nila, na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may puwang para sa pagbabago. Tinanggap ka niya, tinulungan ka niya, minahal ka niya na parang tunay na kapatid. Iyon ang amihan na minahal ko, Halina. Iyon ang amihan na sinubukan mong sirain pero hindi mo kailanman nagawa. Ang mga salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Halina. Sa isang saglit, ang halimaw ay nawala. Ang nakita ni Lino ay ang babaeng puno ng pait. Ang babaeng laging naghahangad ng bagay na hindi para sa kanya. Ang kanyang pagkakahawak kay Sinag ay lalong lumuwag. At ang saglit na iyon, ang isang segundong pag-aalinlangan na iyon, ang tanging kailangan nila. Mula sa gilid, kung saan sila nakatakas kanina, lumabas mula sa usok ang dalawang maliliit na mandirigma. Hindi tumakbo palayo sina Tala at Diwa. Nagtago lamang sila. Naghihintay. Bitawan mo ang kapatid namin, sigaw ni Tala. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, kumuha si Tala ng isang piraso ng kahoy na hindi pa nasusunog at ipinukpok ito sa binti ni Halina. Kasabay nito, si Diwa naman, maliit ngunit mabilis, ay sumugod at kinagat ang kamay ni Halina na nakahawak kay Sinag. Aray! Sigaw ni Halina, nabigla sa atake. Sa sakit at gulat, nabitawan niya si Sinag. Ngayon na! Sigaw ni Lino. Sa sandaling iyon, ang apoy ay tila nagbigay daan. Tumakbo si Lino. Sinuong ang nagbabagang sahig. Hindi alintana ang sakit ng pagkapaso. Niyakap niya si Sinag na halos mawalan na ng malay at mabilis na tumalikod. Tala, Diwa, halik kayo. Hinila niya ang dalawa pa niyang anak. Niyakap silang tatlo ng mahigpit. Ginamit ang kanyang katawan bilang pananggalang. Habang sila'y tumatakbo patungo sa butas sa dingding na siya mismo ang gumawa, isang malakas na tunog ang muling narinig sa itaas. Isang malaking bahagi ng kisame, ang pangunahing biga, ang bumagsak nang may nakakabinging dagundong sa eksaktong lugar kung nasaan sila kanina. Kung naantala sila ng kahit isang segundo, nadaganan na sana silang lahat. Ligtas silang nakalabas sa nagliliyab na bahay. Bumagsak si Lino sa damuhan, umuubo, nanginginig, ngunit hindi bumibitaw sa pagkakayakap sa kanyang tatlong kayamanan. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi kailanman naging ganito kasarap sa kanyang baga. Ang tunog ng mga sirena at sigawan ng mga bumbero at pulis ay tila isang malayong ingay na lamang. Nilingon niya ang bahay. Ang apoy ay nilalamon na ang buong istruktura, isang malaking sulo sa gitna ng kadiliman. At sa loob ng impyernong iyon, nakita niya si Halina. Nakatayo ito sa gitna ng apoy, hindi na gumagalaw. Nakatingin ito sa kanila, hindi na may galit, kundi may isang blangkong ekspresyon ng pagkatalo. Hindi na ito sumigaw. Hindi na ito lumaban. Hinayaan na lang niya ang liyab ng katotohanan na tuluyan siyang lamunin. Ang mga pulis ay sumugod para tulungan sila. Ang mga paramedic ay mabilis na inasikaso ang mga bata. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng isang bumbero kay Lino. Tumingin si Lino sa kanyang tatlong anak. Si Tala, matapang pa rin kahit may mga luha sa mata. Si Diwa, tahimik na nakayakap sa kanya. At si Sinag,
Napansin niyang masyadong tahimik si Sinag. Ang pag-ubo nito ay tumigil na. Sinubukan niyang gisingin ito. Sinag, anak, gumising ka. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakapikit. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang paghinga nito ay halos hindi na maramdaman. Nakalanghap siya ng masyadong maraming usok. Sigaw ng isang paramedic. Isang bagong alon ng takot. Mas matindi pa kaysa kanina ang bumalot kay Lino. Inilagay nila si Sinag sa isang stretcher at mabilis na isinakay sa ambulansya. Sasama ako, sigaw ni Lino habang inaalalayan siya ng mga pulis. Habang paalis ang ambulansya, ang sirena nito ay humihiyaw sa gabi. Nilalamon ang tunog ng nagliliyab na bahay. Nanalo siya sa laban, ngunit pakiramdam niya, malapit na siyang matalo sa giyera. Ang mga pader ng ospital ay puti at walang emosyon. Ang hangin ay may amoy ng antiseptic at pagkabalisa. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ang pasilyo sa labas ng Pediatric Intensive Care Unit ang naging mundo ni Lino. Hindi siya umuwi, hindi siya natulog. Tanging kape at dasal ang nagpapanatili sa kanyang pagtayo. Sa tabi niya, laging naroon sina Tala at Diwa. Matapos gamutin ang kanilang mga menor na sugat, tumanggi silang iwan ng ama at ang kapatid. Dala-dala ni Tala ang isang lumang libro ng kwento. Binabasa ito ng paulit-ulit sa isang bulong para kay Diwa na nakasandal sa kanyang balikat, hawak ang isang blankong papel at isang krayola. Hindi pa handang gumuhit muli. Bawat tunog ng pinto, bawat yabag ng nurse ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Naghihintay sila, nagdarasal. Sa 3 araw, bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Isang babaeng may pagod, ngunit mabait na mga mata. Tinanggal nito ang kanyang face mask. Mr. Lino. Tumayo si Lino. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Doktora, kumusta po ang anak ko? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. Stable na siya. Nalampasan na niya ang kritikal na bahagi. Malakas ang anak ninyo. Isang tunay na fighter. Gising na siya at hinahanap kayo. Ang mga salitang yon ay parang ulan sa isang tigang na lupa. Isang bigat na hindi namamalayan ni Lino na kanyang pinapasan ay biglang nawala. Napaluhod siya, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang 2 anak. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, umiyak siya. Umiyak siya hindi sa takot, kundi sa ginhawa. Ang paggaling ni Sinag ang naging simula na ng kanilang sariling paghilom. Makalipas ang 2 linggo, ang balita tungkol kay Halina ay kumalat na. Nakaligtas ito sa sunog, ngunit may malubhang paso sa katawan. Sa paglilitis, hindi na ito nagsalita. Tila ang apoy ay hindi lamang sumunog sa kanyang balat, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Sa tulong ng video recording, ng testimonya ng mga kasamahan niya sa ospital at ng diary ni Amihan, mabilis ang naging hatol. Reclusion perpetua. Habang-buhay na pagkabilanggo, walang parole. Tumayo si Lino sa korte, hindi para magbigay ng testimonya, kundi para basahin ang isang maikling sulat. Hindi ako nagsasalita ngayon bilang biktima. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado. Nagsasalita ako bilang isang ama at isang asawa. Wala nang anumang hatol ang makakapagbalik sa buhay na kinuha mo, Halina. At wala nang anumang pader ng kulungan ang maikukumpara sa bilangguang ikaw mismo ang gumawa sa loob ng iyong puso. Hindi kita mapapatawad sa ngayon. Siguro, hindi na kailanman. Ngunit hindi na rin ako magtatanim ng galit. Dahil ang aking mga anak ay nangangailangan ng isang ama, hindi ng isang taong puno ng puot. Ang paghilom namin ay magsisimula ngayon. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Isinara na niya ang kabanatang iyon ng kanilang buhay.
Ang unang niyang ginawa pagkatapos ng lahat ay ilagay ang bahay amihan sa merkado. Papa, bakit po tayo aalis dito? Malungkot na tanong ni Tala habang tinutulungan siyang mag-impake ng mga gamit sa isang karton. Lumuhod si Lino para magpantay sila. Anak, ang bahay na ito ay puno ng masasayang alaala ni Mama, di ba? Tumango ang bata. Pero nitong mga huling araw, napuno na rin ito ng mga alaalang malulungkot at nakakatakot. Pagpapatuloy ni Lino. Ang mga alaala ni Mama, hindi nakatira dito sa mga pader na ito. Nakatira sila dito. Sabi niya, sabay turo sa puso ni Tala, pagkatapos ay sa puso ni Diwa at Sinag na nakikinig. At dito, sabay turo sa sarili niyang puso. Kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin siya. Hindi na sila umangal pa. Magkakasama, maingat nilang pinili ang mga gamit na kanilang dadalhin. Ang mga litrato ni Amihan, ang kanyang mga paboritong libro, ang isang maliit na baul na puno ng kanyang mga alahas, at syempre, ang hardin. Bago sila tuluyang umalis, sa huling pagkakataon, nagpunta sila sa hardin. Si Lino ay naghukay ng isang maliit na butas sa lupa. Isa-isa, ang tatlong bata ay naglagay ng isang bagay sa loob. Si Tala, isang maliit na bato na hugis puso. Si Sinag, ang luma niyang rosas na ribon. At si Diwa, isang piraso ng papel na may guhit ng isang ibong maya na lumilipad. Pagkatapos, magkakasama nilang itinanim sa ibabaw nito ang isang maliit na puno ng sampagita. Para saan po to, Papa? Tanong ni Sinag. Ito ang paraan natin para magpaalam sa bahay na ito, pero hindi kay Mama, sagot ni Lino. Dito natin iiwan ang lahat ng sakit at itong puno, lalaki ito at mamumulaklak, isang paalala na kahit pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may bagong umaga. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, nilingon ni Diwa ang bahay sa huling pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang Crayola at isang bagong piraso ng papel. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang madilim na bangungot. Iginuhit niya ang kanilang apat, magkakahawak kamay, naglalakad palayo sa isang lumang bahay. Sa itaas nila, ang araw ay sumisikat. At sa langit, mayroong isang guhit ng hangin, isang banayad na amihan, na tila nakangiting gumagabay sa kanilang paglalakbay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-araw ay dumating, nagdala ng mas mahabang araw at mas mainit na sikat ng araw. Para sa pamilya ni Lino, ito rin ay nagdala ng bagong simula. Ang bago nilang tahanan ay mas maliit kaysa sa bahay amihan. Isa itong simpleng bungalow sa isang tahimik na subdibisyon na may maliit na hardin sa likod kung saan agad na nagtanim ng mga bulaklak ang kambal. Walang multo ng nakaraan sa mga pader nito. Bawat sulok ay puno ng pagkakataon para sa mga bagong alaala. Isang Sabado ng umaga, ang amoy ng bawang at itlog na niluluto ay muling naging pamilyar na himig sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lino ang nasa kusina, suot ang isang nakakatawang apron na may disenyong superhero, isang regalo mula sa mga anak niya noong Father's Day. Papa, sunog na yung sinangag! Sigaw ni Tala mula sa hapagkainan habang tumatawa. Hindi toasted lang to. Palusot ni Lino na mabilis na hinalo ang kanin sa kawali. Artistic to. Nagtawanan ang mga bata. Ang tunog na yon, ang purong hagikhik na yon, ang musika na matagal na nawala at ngayon ay muling bumalik. Ang mga bangungot na dati gumigising sa kanila tuwing gabi ay unti-unti nang napalitan ng mga panaginip na puno ng mga masasayang alaala. Isang picnic sa tabi ng dagat, isang pagbisita sa zoo, mga yakap na mahigpit. Si Amihan ay bumibisita pa rin sa kanilang mga panaginip, ngunit hindi na bilang isang babala,
kundi bilang isang anghel na tagabantay. Habang kumakain sila, tinitigan ni Lino ang kanyang 3 anak. Si Sinag, naganap ng malusog, ay masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang art project sa eskwela. Si Tala, ang matapang niyang ate, ay naging mas maalaga at mapagmahal, at si Diwa, ang kanyang tahimik na bunso, ay nagsimula ng magsalita ng mas madalas. Ang kanyang mga obserbasyon ay laging may lalim at talino. Ang trauma ay nag-iwan ng mga peklat na hindi makikita, ngunit ito rin ang nagpatibay sa kanilang pagsasama. Naging mas matalas ang pakiramdam ni Lino bilang isang ama. Natutunan niyang makinig, hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa katahimikan. Nakikita niya ang lungkot sa likod ng isang pilit na ngiti, ang takot sa likod ng isang matapang na kilos. Ang pagkabulag niya noon ay napalitan ng isang malinaw na paningin. Gabi. Matapos ang hapunan, isa ng ritual para sa kanila ang pagbabasa ng libro bago matulog. Pinili ni Diwa ang libro para sa gabing iyon, isang luma at medyo punit na kopya ng The Little Prince, ang paboritong-paborito ni Amihan. Nasa gitna na si Lino ng pagkukwento nang maramdaman niyang bumigat ang ulo ni Sinag sa kanyang balikat. Nakatingin siya sa 3. Si Sinag at Diwa ay nakatulog na, magkayakap. Si Tala naman ay pilit na idinidilat ang mga mata. Ayaw pang matapos ang kwento. Sige na, matulog ka na. Bulong ni Lino. Bukas uli. Papa, inaantok na, sabi ni Tala. Mahal na mahal po kita, sabi ng bata, bago tuluyang ipikit ang mga mata. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Lino. Maingat niyang inayos ang kumot sa kanila. Kinumutan niya ang 3 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang mundo. Bumalik siya sa sala. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa sulok, naroon ang paboritong litrato niya ni Amihan. Nakangiti ito habang karga ang 3 sanggol na kambal. Kinuha niya ito. Okay na kami. Mahal ko. Bulong niya sa larawan. Ginagabayan mo kami. Salamat. Kinabukasan ay linggo. Perpekto ang panahon para sa isang bagay na matagal na nilang binalak. Nagpunta silang 4 sa isang malawak at madamong burol sa labas ng lungsod. Isang lugar na may malakas at tuloy-tuloy na hangin. Dala nila ang isang malaki at makulay na saranggola na sila mismo ang gumawa. Ang disenyo, isang malaking ibong maya na may mahabang buntot. Sige na Papa, paliparin na natin. Excited na sigaw ni Sinag. Hawak ni Lino ang rolyo ng sinulid, habang si Tala naman ang naghahanda sa saranggola. Sa hudyat ni Lino, tumakbo si Tala laban sa hangin at binitawan ito. Sa una, ito'y umikot-ikot, tila hirap umangat. Ngunit nang mahagip ito ng isang malakas na ihip ng hangin, bigla itong umangat, pataas ng pataas, hanggang sa ito'y naging isang makulay na tuldok sa asul na kalangitan. Magkakasama silang 4 na humawak sa sinulid. Ang kanilang mga tawa ay tinatangay ng hangin. Tumingala sila, pinapanood ang kanilang saranggola na sumasayaw ng malaya sa kalawakan. 4 na kamay ang nakahawak sa iisang sinulid. 4 na pusong muling nabuo. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng bukas na kalangitan, habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanilang mga mukha na parang isang yakap, alam ni Lino na sa wakas, tunay na silang nakauwi. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal na tagapakinig. Isang kwentong nagpapatunay na ang liwanag ng pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak, ay kayang talunin kahit ang pinakamadilim na anino ng kasamaan. Ang aral na iniiwan sa atin ng paglalakbay ni Lino at ng kanyang mga anak ay ang kahalagahan ng pakikinig, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga bulong ng puso at sa mga mensaheng hindi kayang isatinig. Ipinapaalala rin nito na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugan
ng paglimot, kundi ng pag-aaral kung paano dalhin ang mga alaala nang hindi na dinadala ang sakit. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta po ang aming inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Lino? Naramdaman niyo rin po ba ang kanyang paghihirap at tagumpay? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko.